Kumalat na ang usaping confidential funds na pinasabog ng Makabayan Black at iba pang mga kalaban sa politika. At inaprubahan ito kamakailan lang ni House Speaker Martin Romualdez Marcos upang tanggalin ng tuluyan ang CIF ni Vice President Sara. Pero hindi lang dito nagwakas ang usaping ito. Dahil kamakailan lang ay nabunyag na mas malaki pa pala ang CIF ni House Speaker Martin Romualdez Marcos na nagkakahalaga ng 1.6 billion. Ayon kay Sasot Rugando na isang DDS diehard supporter. Pero ang usaping ito na 1.6 billion ay napakalaking halaga at wala naman ito pagkakagastusan dahil ang House Speaker ay gumagawa lang sila ng batas. Hindi naman sila lumalabas sa Kongreso. Unlike kay BP Sara na may 3 sangay na pinamumunuan at pinagkakagastusan. Kaya panoorin natin ang isang whistleblower na si Sasot Rugando laban sa confidential funds ni House Speaker Romualdez Marcos na napakalaki. Nagiging issue ngayon ng ating mga mambabastas ang confidential funds at ang pinuprotekte nila ay si Vice President Sara Duterte. Alam nyo na yung kwentong yan, no? Hello sa mga taga New Zealand. Pinuprotekte nila si Inday Sara Duterte, ganyan, hindi daw kailangan ng confidential funds kasi Vice President daw siya, etc. What have you? Okay. Ngayon, ako naman, malikot ang aking isip. So, ang ginawa ko, friends, is pumunta ako sa website ng Department of Budget and Management. So, itong Department of Budget and Management, dito nyo po makikita ang mga general appropriations every year. Makita nyo yung mga kung ano yung budget na inilaan sa bawat taon. Okay. So, tinantahan ko yung House of Representatives. Okay, so ito, nakikita nyo, di ba? House of Representatives. Tapos, binusisi ko yung budget nila. So, ngayon, nakita ko dito, meron silang confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Confidential fund, that's a confidential fund line item for 2023. This is already under Martin Romualdez. Okay. So, magkano yung kanilang confidential fund for 2023? 1.6 billion. So, friends, this is in 1,000. So, ang confidential funds ng House of Representatives for 2023 is 1.6 billion. Yan, 1.6 billion confidential funds. Confidential intelligence and extraordinary funds, 1.6 billion. General Appropriations Act, fiscal year 2023. So, this is the House of Representatives. Makikita nyo yan sa DBM, sa page ng DBM. So, ayun na nga, mga friends. May 1.6 billion na confidential funds for 2023 ang House of Representatives. Ang tanong, para sa yung confidential funds nila, gumagawa lang naman sila ng batas. Siguro naman may maayos na explanation, pero sana yung mga mambabatas natin, i-explain din nila sa taong bayan para saan yung 1.6 billion confidential funds for 2023 ng House of Representatives para fair. Diba? Ngayon kung i-abolish yung confidential funds, katulad ng pinapanawagan ng mga representatives ng Kabataan Party List, ng Bayan Muna, at ano pa ba yung isa? ACT teachers, itong si Nery Colmenares, bakit hindi nila pinapanawagan ba nila na i-abolish ang 1.6 billion confidential fund ng House of Representatives? So, yung mga kakatune in pa lang po, ito po ang budget ng House of Representatives ng 2023.
Pinasa po ito ng December 26, 2022. So ito po ang General Appropriations Act for 2023. At makikita nyo po dito na ang House of Representatives for 2023 ay may confidential funds. Magkano kanilang confidential funds? 1.6 billion. Okay? Hindi po yan million na, that's billion kasi that's in 1,000 denomination. 1.6 billion po ang confidential fund. Anong sabi ni Ann? Million versus billion. Ann, medyo boba ka. Yun lang ang masasabi ko sa'yo, medyo boba ka. Hindi mo alam na this is in 1,000 denomination. In 1,000 pesos denomination. So, Ann, kung hindi ka tanga sa math, imumultiply mo yung number dyan by 1,000. Okay? So, dun mo makikita na 1.6 billion. So, ayun po. Ang House of Representatives ay may 1.6 billion confidential funds for 2023. So, para saan po yung confidential funds po ng House of Representatives? Ngayon, titingnan natin, ang House of Representatives po ba ay nagpapatupad ng batas at kaya kailangan nila ng confidential funds? Meron po ba silang tinutugis na terorista? Meron po ba silang tinutugis na whatever? So, para saan po yung 1.6 billion confidential funds ng House of Representatives? At ang confidential funds po ng House of Representatives ay pinakamataas, okay? Pinakamataas sa history sa under Martin Romualdez. 1.6 billion. Under para Martin saan po Romualdez. ang 1.6 billion confidential funds ng House of Representatives? Baka pwede naman siyang i-explain, di ba? Katulad ng pagpapa-explain nila sa Office of the Vice President or sa Office of the President at sa iba pang mga opisina. So, para saan ang 1.6 billion confidential funds ng House of Representatives? Yari, booking! At sang-ayon ba sila na i-realign din yung 1.6 billion confidential funds nila sa ibang agency na mas nangangailangan nito? Yung mga nagpapatupad ng batas. So, again, bakit may 1.6 billion confidential funds ang House of Representatives at bakit hindi umaangal ang mga congressman na meron silang 1.6 billion confidential funds? Ngayong hindi naman sila involved sa hindi naman sila tumutugis sa mga kriminal, para saan yung confidential funds po nila? Kailangan ipaliwanag. So, ayun po, may 1.6 billion confidential funds ang House of Representatives at pinakamataas ito during the term of Martin Romualdez. 1.6 billion confidential funds. Pa-explain po natin yan sa House of Representatives. Siguro naman may explain nila at mailalabas nila kung paano ito iginastos. Okay, ilabas po sana nila ang mga detalye. Siguro ito po ay karapatan lamang ng mga Pilipino na malaman kung bakit may 1.6 billion confidential funds ang House of Representatives for 2023. At dahil sa napakaingay na nito, halos buong bansa ay pinag-uusapan ang CIF ng Vice Presidente at ngayon naman ang CIF ng House Speaker na mas malaki pa kay VP Sara. Kaya hindi maiwasan, pati na rin ang CIF ng Pangulo ay tinutuligsa ng iba pang mga mambabatas o kongresista dahil sa sobrang laki ng pundo. At ang tanong kung kaya rin ba itong ipamahagi ng Pangulo sa ibang mga ahensya. Yari na sila ngayon. Nakaganti na rin ang ating Vice Presidente sa pambubuli ng House Speaker na si Martin Romualdez laban sa Vice Presidente. Pero syempre, laging may kontrabida itong pabida na si Lagman na isang kasapi sa mga rebelde
Parating ng forfeited funds mula sa CIFs ng tanggapan ng presidente, gaya ng dagdag na suporta sa mga specific activities ng Department of Health, Labor and Employment, gayon din ng Social Welfare and Development, produksyon ng bigas at maging ayuda para sa mga magsasaka. Dagdag pa nito, magkakaroon na rin ng dagdag pang confidential funds ang ilang government agencies na naka-attach sa Office of the President, gaya ng National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency. Para naman kay Minority Leader Aquilino Pimentel, dapat bawasan ang confidential funds ng presidente at tanggalin. Yari na. Isa ang tinamaan, dalawa ang kapalit. Agree ba kayo na pati ang Pangulo ay tatanggalan ng CIF sa sobrang laki nito? Ang Diyos talaga ay hindi natutulog sa pambubuli ni House Speaker Martin Romualdez. Ay ito na ang kapalit. Dalawa na silang tinamaan sa CIF, kaya laglag silang dalawa ngayon. Kaya pala tahimik si PBBM. Meron palang kinukuble sa taong bayan. Ayan na, Congressman Arnie Teves at DG Bantag. Ito na ang ganti sa mga pambubuli nila. We call this divine intervention. Nag-uulat, what's new?